Ang hangarin ko talaga ay magkaroon tayo ng isang patas na lipunan na lahat ay makakakuha ng hustisya. Ang dami kasi sa atin na nagiging biktima ng kung ano-ano mga klaseng pang-aabuso. Minsan ay napakarami rin mga karaniwang Pilipino na nadedehado dahil ano lang sila, simpleng tao lang sila. And yet, kung nagiging biktima ng pang-aabuso tayo, parang wala tayong napupuntahan. Nung mga 13 years old ako, I don't know why talagang nag-decide na ako noon. Sabi ko, gusto ko maging lawyer. And I would wear a polo barong. Feeling ko, lawyer na rin ako. 2 taon rin nakulong ang father ko ng panahon ng martial law. Kung ko unang natikman talaga yung sobrang pait na lasa ng inhustisya. Okay, kasama natin ulit si Attorney Chel Diokno. Actually, nakasama ko si Attorney Chel nung the other year pa, di ba? Yes. Sa mga debate, lagi ako kasama sa mga debate, nag-a-attend kami. Anyway, nakikita ko Attorney Chel, as a lawyer, natapos kang magna cum laude pala sa abroad. Paano nangyari yun? Bakit ka sa abroad nag-law? Well, nagsimula ako mag-aral ng law dito sa UP Manila, UP Diliman actually. Pero nung time kasi na yun, mga 1980s, medyo magulo ang sitwasyon dito. Okay. It so happened na yung brother ko, yung kuya ko ay nag-aaral ng law sa States. At ang advice ng father ko, sabi niya, doon ka na rin muna mag-aral. So nung 1983, ako ay pumunta ng Illinois sa States. Okay. At doon nakapag-aral. So Northern Illinois University. At nakakuha ka ng magna cum laude, top 5 sa graduating class and dean's list. Paano nangyari yan? Niloloko nga ako ng tatay ko noon eh. Nung nalaman niya, sabi niya, magna cum lucky daw ako. Pero actually, may time kasi ako mag-aral doon eh. Wala ka naman ibang gagawin dahil wala akong mga barkada, wala yung mga usual na mga activities kung nandito ako sa Pilipinas. Okay. So I was able to concentrate really on studying. The Diokno name is very famous eh. Siyempre hindi na nila kilala. Sa nakita ko, yung lolo mo ay senator. Opo. Tama ba? Ramon Diokno and your dad, Ka Pepe Diokno, ay human rights advocate? Actually, very humble beginnings po yung family namin. Paano ba nag-umpisa? Yung great-grandfather ko ay magsasaka siya. Tubo ng Taal, Batangas po yan. Okay. Mas kilala siya as yung isa sa mga lumaban sa mga Kastila noon. He became a general in the Revolutionary Army at the time nung nilabanan natin ng Spain. And then, anong year to? 1890s. 1890s, yes. Great-grandfather. Great-grandfather ko po yan. Yung isa niyang anak... So, hero siya noon? Kilala, he was known as the first admiral ng Navy natin. Mula Batangas, pinadala siya sa Visayas para rin labanan ng mga Spanish forces doon. And then, yung isa niyang anak, si Ramon Diokno, siya ang naging, sa Batanggenyo, ang tawag namin doon ay Mamay, yung aking grandfather, ay nakilala siya nung una bilang lawyer. Siya ay mga lawyer ng mga guro, mga labor. At later, siya ay naging senador at naging justice pa ng Supreme Court natin. Anong years to? Ito mga 1940s, 1950s na ito, Doc Willie. So, inabot mo pa siya? Hindi na, maliit. I think... Hindi mo inabot yung lolo mong... Hindi ko inabot nung... Bakit maaga siya nagkasakit? Nung namatay siya 1954, yung lolo ko. Napanganak ako 1961. So I missed him by several years. Okay, and then? Pagkatapos naman nun, meron din siyang anak, yung father ko, si Jose W. Diokno, mas kilala sa pangalan ni Ka Pepe. Siya naman ay naging abogado din, naging senador, at nakilala siya bilang ama ng human rights dito sa atin. So yun yung naging role model ko, yung father ko. So role model mo, father mo. Ano mga naturo ng dad mo sa'yo, basically? Ang dami. Sinasama ka niya sa rally? Hindi. Actually, nung mga 13 years old ako, I don't know why talagang nag-decide na ako noon. Sabi ko, gusto ko maging lawyer. 13 years old? 13 pa lang. Idol mo ang dad mo? Yes. At kilala siya noon as one of the best trial lawyers dito sa atin.
So tuwing nakikita ko siyang magbibihis papunta sa court, nagpapaalam ako sa kanya, Dad, pwede ba akong sumama? And I would wear a polo barong. Feeling ko, lawyer na rin ako kahit na teenager. Ilang taong ka nun? 13 lang mo, Doc Willie. 13, 14 years old. So close ka sa dad mo. Oo. Ilang kayo magkakapatid? Ako, marami kami. 10 kami magkakapatid. Ilang lawyer, ilang professional? 3 ang naging lawyer. Ako, yung kuya ko na nasa States at yung isa kong kapatid na babae na nakabase sa, sa ibang bansa rin. Your dad is doing well? He passed away in 1987. Bata pa? Oh, 65 lang siya nung namatay siya. He died of cancer actually. Okay. Yung mama ko naman ay she lived much longer. She outlived him for many years. Namatay lang siya 2011 or 2012. Yeah. So pinaka-formative mo yung sa dad mo, hindi? O Pareho. meron ka pang ibang mga role model? Well, silang mag-asawa yung naging role model ko. Yung nanay ko naman, siya yung parang naging anchor namin kasi 2 taon rin nakulong ang father ko nung panahon ng martial law. Anong years to? 1972 hanggang 1974. At doon ko unang natikman talaga yung sobrang pait na lasa ng inhustisya kasi kilalang lawyer yung father ko, senador siya, wala naman siyang ginawang masama o hindi man lang siya finailan ng anumang kaso. And yet, nakulong siya ng 2 taon. So your dad is a lawyer, pero Yes. hindi siya naging senator? Naging senator siya. Naging senator din dad mo? Since 1963 until martial law was declared in 1972. So lolo mo, pati dad mo, kaya very familiar yung joke na name. So kailan siya nag-pass away? 1987, Doc Willie. Okay. So, anong mga tinuro sa'yo ng dad mo? Meron bang words of wisdom na magagamit din namin? Ay, naku, marami. I'm sure Actually, meron siyang mga sermon na paulit-ulit. Hindi. Bihira siya talaga magsalita ng ganon. Mas role model siya by example. Okay. At doon sa nakikita ko kasi talagang both in his life as a senator at sa private life niya, talagang nakaka-inspire siya. Ang talagang kita-kita namin, yung mga anak niya, minamahal niya yung kanyang asawa at kaming lahat. Tapos yung sa public life, talagang kilalang diretso yan at ang palaging inuuna, syempre yung interest ng lahat. Ilang taon ka nung nakulong siya? 11 years old lang ako noon. Kala ko sabi mo at 13 nagsusunod. Nung 13, nung nakalaya siya, nung nagpupunta siya sa court, doon na ako sumasama sa Paano kanya. siya nakalaya? He was released. I really don't know the circumstances, pero nag-file kasi siya ng kaso sa Supreme Court, kine-question niya yung pagkakulong niya. Later on, hindi pa naman natapos yung kaso na yon, ay nag-order ng si dating Pangulong Marcos na i-release siya. After that, hindi na siya tumakbo? Never. Talagang tinarikuran niya ang politika at talagang binuhos niya yung buhay niya sa pagtutulong sa ibang victims din ng human rights violations. Afterwards, so siya nag-umpisa nitong Free Legal Assistance Group, yes, ang Free FLAG. Legal Assistance Group nyo for many years. Marami kayong mga lawyers dito. Ito yung FLAG, no? Free Legal Assistance Group. Yes, nationwide ang samahan na yan. Nung time na yun at hanggang ngayon, marami pa rin kami mga lawyers. Anong mga kaso ang makakalibre dito? Saan nila makahanap? Well, mostly ng cases namin ay yung mga tinatawag natin na mga human rights violations. So yung mga nagiging biktima halimbawa ng EJK, biktima ng torture o ng mga illegal arrest, o kaya yung talagang hindi sila pinayagan magsalita ng malaya, yung freedom of speech, o kaya yung mga karapatan ng ating mga katutubo o mga manggagawa, mga mangingisda. Ayun ang mga klaseng... So very broad naman eh. Yes, very broad po yung hawak namin na cases. So bawat area, marami kayo dito. Mga ilang kayong lawyers? Sa ngayon, ang karamihan ng mga lawyers namin ay nakakonsentrate dito sa Metro Manila. Meron din kami mga abogado sa Cebu, sa Davao, may ilan na lawyers sa Cagayan de Oro. Meron din kami up north, sa Baguio, iba't ibang bahagi ng Luzon. So, mula sa lolo mo, senator, dad mo rin, senator, sa mga magkakapatid, ikaw lang pumasok ikaw lang sa politics? Yes, ako lang, Doc.
Bakit ikaw? Bakit yung ibang kapatid mong lawyer hindi? Actually, lahat naman kami, wala kami hilig pumasok sa politika. Ako man ay pumasok lang dahil talagang nung nakita kong medyo naagrabyado yung ating mga kalayaan at karapatan, sabi ko kailangan ipaglaban natin yan. At yun talaga yung dahilan kung bakit ako pumasok sa larangan ng politika. So mainly for your dad, naisip mo? Well, basically kasi nakikita ko yung pinaglaban natin, hindi lang yung pinaglaban niya, no? Pero yung pinaglaban ng maraming Pilipino na kalayaan natin ay napiperwisyo at naagrabyado. Sa mga anak mo, meron ba naging lawyer? How many kids do you have? I have 6 kids. Yung eldest girl ko ay lawyer. Okay. Nagpa-practice na rin ngayon. Tumutulong siya sa'yo? Oh, meron siyang sariling, bahagi siya ng isang law firm. Pero talagang ako yung nagiging proud kasi from time to time, tumatawag siya sa akin, Dad, paano bang gagawin ito? O paano may kaso ako ng ganito? Pahingin ng konting guidance. At nakakataba ng puso na ini-encourage mo ba sila dito sa line mo o hindi? Hindi. O dinidiscourage ka nila? Hindi naman. Never ko naman sinabi sa kanila na huwag kayong maging abogado. O hindi rin ka rin naman sila hinakayat na maging lawyer. Sa tingin ko kasi, decision talaga dapat nila yun eh. Pero mainly ngayon, marami kang followers. Actually, yung dalawang anak kong babae, pag sinabi ko, Chel Diokno, believe sila sa iyo eh. Mas believe pa sila sa iyo kaysa sa akin. Hindi naman So, ano ba itong mga parang mission mo in life? Siyempre, lahat tayo may kanya-kanyang advocacy na gusto natin maabot or magawa. Ang hangarin ko talaga ay magkaroon tayo ng isang patas na lipunan na lahat ay makakakuha ng hustisya. Ang dami kasi sa atin na nagiging biktima ng kung ano-ano mga klaseng pang-aabuso. Minsan ay napakarami rin mga karaniwang Pilipino na nadedehado dahil ano lang sila, simpleng tao lang sila. And yet, kung nagiging biktima ng pang-aabuso tayo, parang wala tayong napupuntahan. Kaya ang wish ko talaga para sa atin ay maging accessible sa lahat ang hustisya. Specifically, anong mga pang-aabuso? Ano ba to? Employer, amo, o gobyerno? Ano ba? Naku, Doc Willie, maraming... Mga specific na gusto mong nakikita mong butas? Well, maraming mukha ang inhustisya. Yung isa talagang nararamdaman natin ngayon, yung sobrang pagtaas ng presyo ng bilihin na hindi naman sasabayan halimbawa ng mga sweldo ng ating mga manggagawa. So, yun, form of injustice din yun. Paano makakatulong ang lawyer? Ay, kung let's say legislator ka, kung mambabatas ka, makakatulong para maging maayos yung legal framework ng ating ekonomiya. Sa budget halimbawa ng ating pamahalaan, ano dapat ang mapupunta para mapalago ang mga manggagawa natin at yung ibang mga productive sectors natin. So, yun, hindi lang, minsan kasi ang naisip natin, justice ay korte lang. Yes. Pero actually, kahit sa health, meron din issues of justice yan. Yung access ng, sa community health, sa gamot, na affordable. Ayun, yung mga bagay na ganon. And aside from this, ano pa nakikita mo? Ay, yung isa rin natin pagkukulang, yung parang minsan walang ngipin ng batas. Yung bang maraming nakikita natin, gumagawa ng katiwalian, pero wala namang pananagutan. Para sa akin, mas makakatulong sa lahat kung talagang kung meron magkasala ay maparusahan. Lagi nila sinasabi yan eh, pag mayaman ka, makakalusot ka, pag mahirap ka, kulong ka. Ano ba, is it ganun talaga? Well, sa experience ko bilang human rights lawyer, masasabi ko talaga na maraming ganun klaseng mga events na nangyayari. Ang karamihan kasi ng mga kliyente ko as human rights lawyer, mga ordinaryong mamamayan eh. Mga teacher, mga student, mga workers na nagiging dehado palagi. At kung minsan, wala naman abogadong willing na maging bosses nila. Yes. Kaya sana sa mga nag-aaral ng law dyan at magiging lawyer in the future, sana pumasok din kayo sa larangan ng human rights.
So, parang hindi to popular kasi walang pera dito, di ba? Ay, meron din naman. I mean, Di ba libre? libre yon, pero hindi naman bawal na kumuha rin ng mga paying client. At ako mismo, kahit na humahawak ako ng mga libreng kaso, meron din naman akong kaso na nagbabayad yung kliyente. May mga korporasyon din, kuminsan, sa practice ko. Kaya pwede naman Parang combination. Balance po. Pero itong free legal assistance nyo, libre, di ba? Libre talaga yon. Tapos itong celebrated case, yung MV Doña Paz, yung lumubog na barko, kayo rin ang tumulong? Isa po sa mga tumulong. Yan ay nangyari nung, ano pa lang ako, kababalik ko lang from the States nung time na yon. Nakabalik ako ng 1986. Nung late 1987, nung December nangyari yung paglubog ng barko na yan. Nag-collide kasi yung dalawang ship at halos around 5,000 na Pilipino ang nasawi doon. Yung sinasabi mo maganda matulungan yung batas, tumaas yung sweldo, hindi ba nagagawa ngayon sa nakikita mo? Hindi nila nagagawa? Paunti-unting nagagawa, pero sa tingin ko, mas marami pang magagawa kung mas maayos ang maipapasok natin sa ating Kongreso. Ano ba yun? Is it a specific law o dapat mas honest? Ano bang nakikita mo? Tingin ko combination yun eh. Number one, yung kakayahan nila. Number two, yung ano yung kaya nilang dalhin para makapaggawa ng mga magagandang batas. And then, siyempre, may sarili-sarili rin advocacy yan. So maganda yung mga may advocacy sa health, for example, tulad ninyo, Doc Willie, o yung mga may advocacy sa environment at sa mga iba pang mga bagay. Okay. So talagang sinusundan mo from your lolo to your dad. Yung anak mo, sikat na Pepe Diokno, sikat na director. Yes, proud din ako sa kanya, siyempre, at sa lahat ng mga... Ano nga siya gumawa ng Gombursa, nanalo ng Best Director 2023. Ano sabi niya sa'yo? Mag-direct na lang, Dad, ng movie. Ako, niloloko ko nga siya. Sabi ko, ako naman ang gawin mong action star, di ba? Pero, ano sabi niya? Wala, tumatawa lang. Dineded mo lang niya ako. Sabi mo, pinalaki kita, laki ng gastos ko, hindi mo ko... So, I think marami siyang projects and pati ibang mga anak mo. Any final words, Attorney Chel, Doc, sa ating mga nakikinig? Well, unang-una, maraming salamat, Doc Willie, kay Doktora for having me in your show. It's really good na ma-share ko rin yung aking mga karanasan at kaalaman dahil ako'y naniniwala na ang alas natin ay yung pagkaalam natin kung ano yung nasa batas. At it's very important din na alam ninyong lahat kung ano yung mga karapatan ninyo at ano yung mga pwedeng gawin pagka tayo nagka-problema sa batas. Yeah. Last question. Nung nagka-magna cum laude ka dito sa Northern Illinois, ano sabi ng dad mo? Ay, of course, proud siya. Pero so medyo tinalo mo siya doon? Ay, hindi ko naman masasabi dahil nag-top siya ng bar, Doc Willie. Top siya ng bar? Oo, at hindi lang bar, pati ang CPA. Pareho siyang number 1. Ayun ang hindi ko talaga magagawa. Oh. But at least kahit papaano, masasabi ko na meron din akong sariling achievement. So, 13 years old, suot mo na yung barong. Kailangan may picture tayo noon. Oo nga eh. Kailangan. Okay. Final words, Attorney Chel? Maraming salamat po at ipaglalaban po natin ang hustisya para sa lahat. Okay. Maraming salamat. God bless.